Isang hindi maipaliwanag na kagalakan ang magkaroon kayo dito kasama namin. Sa channel na ito, nararanasan natin ang malinaw na pagmamahal ng Diyos para sa atin. Sa ating mga subscribers, taos-puso kaming nagpapasalamat. Sa mga bagong dating sa banal na espasyong ito, mag-subscribe sa channel at iwan ang inyong pangalan sa mga komento upang maisama kayo sa aming pang-araw-araw na panalangin. Sa sandaling ito, hinihikayat ko kayong magkonsentrate ng husto upang maunawaan sa pamamagitan ng ating Ama sa Langit na mayroon tayong ilang mga gawi na hindi na ayon sa banal na kasulatan. Unawain natin at muling isaalang-alang ang mga pagkakamaling ito ngayon. Minamahal kong mga anak na babae at anak na lalaki. Ngayon, nais kong kausapin kayo tungkol sa isang napakahalagang bagay, ang mga paniniwala na, sa paglipas ng panahon, nilikha ng mga tao, ngunit hindi nakabatay sa aking salita. Madalas, ang tilatama o tradisyonal ay maaring hindi nakaayon sa katotohanan aking inihaya. Ang nais ko ay makilala ninyo ang katotohanan, sapagkat gaya ng sinabi ko sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sama-sama nating pag-isipan ang 5 paniniwala na ito na hindi nakasulat sa Biblia at unawain kung paano mamuhay ayon sa aking kalooban. Unang paniniwala, tinutulungan ng Diyos ang maagang gumising. Mga anak, nais kong simulan ito sa isang pariralang narinig na marahil ng marami sa inyo. Tinutulungan ng Diyos ang maagang gumising. Bagamat tinahahalagahan ko ang kasipagan at pagsusumikap, ang pariralang ito ay hindi nakasulat sa Biblia. Ang tulong ko ay hindi limitado sa pagsisikap ng tao o sa oras ng kanilang paggising. Tulad ng sinasabi sa awit 127:12, kung hindi ang Panginoon ang nagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang paggawa ng mga gumagawa nito. Kung hindi ang Panginoon ang nagbabantay sa lungsod, walang kabuluhan ang pagbabantay ng bantay. Walang kabuluhan ang gumising ng maaga, matulog ng huli, at kumain ng tinapay na may hirap, sapagkat binibigyan niya ng kapahingahan ang kanyang mga minamahal. Ang tulong na ibinibigay ko sa inyo ay bunga ng aking pagmamahal at biyaya, at hindi ng mga gawa ng tao. Nais kong matutunan ninyong magtiwala sa akin, hindi sa inyong sariling pagsisikap. Magsikap kayo, ngunit may pananampalataya at kababaang loob. Alam na ako ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pangalawang paniniwala, tinutulungan ng langit ang tumutulong sa sarili nito. Isa pang karaniwang paniniwala ay ang ideya na tinutulungan ng langit ang tumutulong sa sarili nito. Bagamat hinihikayat ko ang pagkilos at responsibilidad, ang pariralang ito ay hindi rin nakasulat sa aking salita. Ang katotohanan ay tinutulungan ko ang mga nakakakilala sa kanilang pangangailangan sa akin. Tulad ng sinasabi sa awit 34:18, malapit ang Panginoon sa mga may pusong wasak at inililigtas ang mga may espiritong duro. Hindi ko nais na isipin ninyo na kailangan ninyong lutasin ang lahat ng mag-isa bago lumapit sa akin. Ang totoo, nais kong magtiwala kayo sa akin sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Ako ang Diyos na kasama ninyo, sumusuporta sa inyo sa mga kahirapan, at nagbubuhos ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pangatlong paniniwala, hindi nagbibigay ang Diyos ng pasanin na hindi mo kayang dalhin. Mga anak, alam kong madalas na sinasabi ang pariralang ito sa mga panahon ng pagsubok. Ngunit nais kong linawin, hindi ito nakasulat sa aking salita. Ang ipinangako ko ay hindi ko kayo iwan mag-isa. Tulad ng sinasabi sa 1 Korinto 1:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. At tapat ang Diyos, hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ngunit kasama ng pagsubok ay gagawa rin siya ng daan
upang kayo ay makalampas dito. May mga pagkakataon na tila napakalaki ng hamon. Ngunit sa mga panahong iyon, nais kong matutunan ninyong umasa sa akin. Ako ang inyong lakas sa oras ng kahinaan, at sapat na ang aking biyaya para sa inyo. Tulad ng isinulat ni Pablo sa 2 Korinto 12:9, sapat sa iyo ang aking biyaya, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Pang-apat na paniniwala, lahat ng bagay ay may dahilan. Isa pang karaniwang paniniwala ay, lahat ng bagay ay may dahilan. Bagamat walang anumang bagay ang nalalayo sa aking kontrol, hindi lahat na nangyayari ay ayon sa aking kalooban. Ang mundo ay puno ng mga desisyon ng tao at mga resulta na hindi laging sumasalamin sa aking mga plano. Tulad ng sinasabi sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, sa mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang ipinapangako ko sa inyo ay magagawa kong gawing pagpapala, kahit ang pinakamahirap na sandali. Kahit sa gitna ng sakit o pagkawala, nais kong malaman ninyo na naririto ako, nagbibigay ng pag-asa at paghilo. Ang dahilan sa likod ng lahat ng bagay ay maaaring hindi malinaw. Ngunit ang aking pagmamahal sa inyo ay hindi nagbabago. Panghuling paniniwala, anihin mo ang iyong itinanim. Mga anak, bagamat may katotohanan sa prinsipyo ng pagtatanim at pag-aani, tulad ng sinasabi sa Galatia 6:7, anuman ang itinanim ng tao, iyon din ang anihin niya. Nais kong malaman ninyo na ang aking pagkilos ay hindi limitado sa prinsipyong ito. Madalas, ang aking biyaya ay nagdadala ng mga pagpapala na hindi ninyo karapat-dapat. Gayon din ang aking awa na nagliligtas sa inyo mula sa mga kahihinat ng maaring naranasan ninyo. Nais kong mamuhay kayo ng may pananagutan, ngunit may tiwala rin sa aking kabutihan. Huwag ninyong ibase ang inyong buhay lamang sa kung ano ang inyong itinanim, kundi sa pananampalataya na ako, ang Diyos na gumagawa ng imposible, nagbibigay ng mga pagpapalang higit sa sukat, at nagbabago ng mga sitwasyon sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Inaanyayahan ko kayo ngayon na makilala ang katotohanan. Mahalaga na hanapin ninyo ang katotohanan ng direkta mula sa aking salita. Basahin ang Biblia, magnilay dito, at hayaang gabayan kayo ng aking espiritu. Tulad ng sinasabi sa 2 Timoteo 3:16 na, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran. Nais kong mamuhay kayo ng may pananampalataya, kababaang loob, pagtitiwala, at pag-asa. Huwag kayong magpadala sa mga paniniwala ng tao, kundi hanapin ang katotohanan na nagpapalaya. Mahal ko kayo ng lubusan at nais kong mamuhay kayo ng ganap. Alam na ako ang Diyos na nag-aalaga sa bawat detalye ng inyong buhay. Bilang pagtatapos, iniiwan ko sa inyo ang mga salitang ito mula sa Jeremias 29:13. Hahanapin ninyo ako at masusumpungan kapag hinanap ninyo ako ng buong puso. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa inyong puso, isulat ang Amen sa mga komento, mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga notification, at ibahagi ang mensaheng ito sa mga mahal ninyo sa buhay. Naway sumainyo ang aking kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen.